Ngayon po ay tuturo ko po sa inyo ang magtanim ng kadyos dahil itong kadyos ko, 4 na puno lang pero hitik na hitik sa sabunga. Ang kadyos hindi maselan kahit walang fertilizer. O, di ba? Sarap ang KBL. Ilang bote din to mapuno niya. So mga kaplantito, kaplantita, magtanim na rin po kayo ng kadyos. Hello kaplantito, kaplantita! Magandang araw po muli sa inyo. Ngayon po ay tuturo ko po sa inyo ang magtanim ng kadyos dahil itong kadyos ko, 4 na puno lang pero hitik na hitik sa sabunga. Kung nakita ninyo, aanihin natin pagkatapos ng pagtatanim. Paano nga ba magtanim ako ng kadyos? Ito po ang butil ng kadyos. Ipupunla muna natin siya. Agawa tayo ng 4 na butas. Uhulugan natin ng tigi-isa. Yan. Sigurado kasi ang kadyos ko na tumubo siya kasi pinupunla ko muna. Pinapaugat ba? Kasi pag walang ugat, pag dinirect mo, may tendency na hahalukayin pa ng pusa. Mamamatay ang inyong kadyos. Pero kung wala naman lang namiminsala ng mga hayop, ay pwede siyang i-direct plant. Una, kahit hindi mo hawanin ang lupang pagtataniman mo. Kasi ang kadyos, kapag tumubo na at stable na siya, na lumalaki, ay nawawala ang mga damo. Nakita ninyo yan sa ilalim ng kadyos? Walang damo na tumutubo. Yan. Yan ang mga puno ng kadyos. Dati, talahiban din yan. Kugon. Katulad din nito, may mga kugon, may mga talahib. Pero nung tumubo, wala na silang damo. Ganyan ang kadyos. Ngayon, meron ako ditong ipinunla na after 3 weeks, ay pwede na siyang ilipat. Basta may tunay na dahon na siya. Yan ang tunay na dahon. Ayan. 1, 2, 3, 4. Pwede na. Ngayon, itatanim na natin siya. Basta may ugat, tutubo siya. 1, 2, 3, 4. Yan. Tatakpan na natin ang lupa. Ang kadyos hindi maselan. Kahit walang fertilizer, nakakasurvive siya. At hindi na siya alagain. Once na madiligan mo, tuloy-tuloy na yan. Mabubuhay na yan.
Pagkatapos, atin na itong didiligan. At ngayon naman, iha-harvest natin ang ating kadyos. Kahit ito ay magulang na, ay tuyo na yung kanyang mga bunga, pwede nating imbakin ng katulad nito. Ipanlaga. Ang Ilonggo, paborito ang kadyos. Tumpak ito sa langka at sa baboy. O, di ba? Sarap ang TBL. Mag-harvest ako ngayon ng kadyos. Ang ginagawa ko lahat na kasi magkakaroon yan ulit ng mga sanga at mamumulaklak na naman siya. Marami na ang nakapanghi nito. Yung kanyang magulang, pantanim nila, ay natuwa sila. Tumubo na raw ang kadyos nila. Tuwing daan nila dito sa akin, ate, tumubo na yung binigay mong kadyos. O diba, ang sarap sa puso. Ang sarap sa pakiramdam, nakatulong ka sa kapwa mo na nakakatikim sila ng kadyos. Siguro, ilang bote din to mapuno niya. Ilang garapon. Hanggat nakikita pa, mag-harvest tayo. Kasi palubog na ang araw. Di na natin makikita. Kung isa-isahin pa kasi natin ang pag-harvest, matatagalan pa. Kaya ginugupit ko na lang. Ang bilis naman nito, pag nagdahon ulit, mamumulaklak na naman ulit, sabay-sabay. Dito, dami. Ang dami siyang magbunga. At ibang klase itong kadyos na to. Puti ang laman. Ang dami niya magbunga. Ang sarap sa pakiramdam na mag-harvest. Nakakatanggal ng stress. Wala ang pagod ko pag nag-harvest na. Ang saya. Ang bigat na, oh. Hindi pa nangangalahati. Kasi paikot ito. Pag napuno na yung lalagyan ko, hinto na ako. Bukas na naman ulit. Iniimbak ko lang to.
para may gamit ako sa susunod na mga araw. Parang langgam ba? Pagka wala pang ulan, tanim na ay hakot ng pagkain. Pag umulan, saya nila, may pagkain sila, di ba? Kaya pag wala na, hindi na season ng pag-ani ng kadyos, meron pa rin akong nakaimbak. Marami pa rin akong kadyos. Gugulay ako ng tuloy-tuloy kung gusto ko. May pang TBL ako. Pag nakakita ako ng paa ng baboy, ay nako. Takam ng takam ang mga Ilonggo dyan. Ayan. Puno na ang aking lalagyan. Siguro tama na to. Wala nang lalagyan, kaya ihinto ko muna ang aking pag-harvest. So mga kaplantito, kaplantita, magtanim na rin po kayo ng kadyos. Huwag kayong makalimot mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin kayo sa aking Facebook page. Hanggang sa muli po. Bye-bye po!